Yo, what's up? Welcome back dito sa Denriga Toy TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan nandiyan na. Okay, Bakbakang Northport at Magnolia Chicken Timplados. Okay? At of course, ang Barangay Ginebra na may Jamie Malonzo at Troy Rosario sa ilalim ang Bumangga Giba. Okay? Yan pong ating pag-usapan at mga pa-shoutout, okay? Bago po yan, nako po, kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, ha? At kayo po'y naligaw at nagustuhan nyo ang ating mga komentaryo, aba, mag-subscribe na po kayo guys, okay? Isang pindutan lang po yan at maraming salamat po, ha? 12,000 plus na po tayo, baka po next week 13,000 na. Maraming salamat po. Okay, so dito na tayo sa Jamie Malonzo at ito pong si Troy Rosario Malonzo, okay, sa ilalim. At talagang nilagay natin dyan ang Bumangga Giba. Dahil nakita nyo naman po kung paano magsipwesto, ha. Itong si Troy Rosario sa ilalim. Nagfa-facilitate siya, no. At kung kinakailangan, talagang i-score siya. Yan po maganda rito sa new acquisition ng barangay. Okay? At sa kabilang tako naman, kung sakali, no, na backs out itong si Troy, aba, may Jamie Malonzo na magpa-follow up dahil nga parehas pong athletic ang dalawa. Nakita nyo naman, kababalik pa lang ni Jamie, dak-tak na kagad. Di po ba? Alam naman niyang na-miss yan ng mga kabarangay. Yan po yung wala, no? Yung huling nakakalaban po sa playoffs ng Meralco, itong Barangay Ginebra. Imagine, wala pa yung dalawa. Ano pa kaya ngayon? That time, na-sweep sila. Ano pa kaya ngayon? Okay? Napaka-exciting pong pag-usapan talaga, no? Ang showdown na yan sa ilalim. At nakabalik na rin, of course, si Bates. At di po natin alam ang sitwasyon ni Hodge. Di po ba? So, yan. Ang kapanapanabik na bakbakan sa ilalim, no? At kahit nga po sinasabi natin na undersized ang import na si Justin Brownlee, playoff mode na po tayo, ha? Di ba? Brownlee, no? Brownlee special pa rin ang ating mapapanood dyan. So, alam nyo na yon guys. Tagal nyo nang pinapanood si Brownlee, ano po? So, yan po ang ating topic about dito kay Troy at, of course, Jamie Malonzo. Okay? Dito naman po tayo sa Bakbakang Northport, ha, at ito pong Chicken Timplados na pinatalsik ang NLEX. Talaga pong pinatunayan nila, ha, na sila talaga ang dapat na makakalaban, no, dito ng Northport. At nako, mukhang hindi ko lang alam, ha, kung nakakaramdam ng konting nervyos dito itong Northport dahil alam naman po natin na puros veteranos, okay? Etong mga taga Magnolia, biruin nyo, import pa lang Tito Ratcliffe, okay, na gustong pawiin dati ng mga haters, ng mga chismoso, diba? Laman siya ng mga contents nila. Tignan nyo naman, nakapasok pa, no? Kung sino pa ang inaasahan sana natin na San Miguel, pero wala, effort po talaga. At of course, itong depensa ni Calvin, munti ko nang sabihin Optana, Abueva, okay? At itong si Baroka na playing like a rookie pa rin, no? At of course, nako, kung mapapansin nyo itong si Save Lucero, no? Talagang sa ilang laro, tumataas ang average niya at tumataas po ang production niya. At itong Ian Sangalang is doing his thing inside, ayan. Silent, sabi ko nga, parang may twin tower din itong Magnolia. Hindi lang ata nararamdaman, ha. Pero ako po, no, naobserbahan ko na yan. At itong Northport, alam naman natin, no, pagdating sa experience, parang manipis pa. Di po ba? So, dyan masusubukan dahil iba po ang level, ha, ng elimination sa playoffs. Pagka sa playoffs na po, may pressure. Okay? Pagkamat, siguro, wala sa ngayon dahil twice to beat, sige, talunin nyo ako ngayon, no? Next time, hindi na po pwede. Parang ganun, pero hindi. Magnolia po ito, no? Experienciado, no? So, dyan po natin malalaman, ha? Ang, magiging kapalaran nitong Northport. Okay? So, ako excited ako dyan, no?
Dahil titignan ko kung gaano katindi itong Northport, ano po. At gusto ko rin silang makakalaban no, ng Ginebra kung sakasakali. Okay? So yun lang po muna ang ating topic ha. Shoutout na po tayo guys. Maraming salamat po sa mga nagkomentaryo dito sa ating latest content. Nag-NBA po tayo guys ha. Okay, salamat po ha. Babanggitin ko na. Ito si Armando Valeriano. Panalo daw po sa trade. Itong Dallas. Lakers rather. Yan. Syempre nga naman, Luka Doncic yan. Di po ba? Shoutout po kay Mr. and Miss Kiles. Ayan. Sam Haldos, nakakaluka. Naman, kapalit ni Luka si Davis, bata pa si Luka. Yun na nga po kasi 'di ba injury prone din si Davis. Yes, he's a dominant player inside. And defensive player, di po ba? Pero questionable din po yung health nito ni Davis di po ba? Pero wala ka rin itulak kabigin sa sentro na yan, no? So talaga po lahat nagulat, no? Ang mga speculation po baka daw po kasi nga next year super max na po ang presyo nito ni Luka. Sobrang taxes na po ang babayaran dyan ng Dallas dahil di lang naman siya yung big time dyan. Si Klay Thompson, di ba? Recently signed sa Dallas. Tapos ito naman si Kyrie Irving, no? So talagang gusto ata ng kampyonato na itong Dallas at iiwas dito sa malaking taxes na babayaran nila, no? Well, let's see. Kasi nga, ilang games lang daw, 20 plus games lang daw nilalaro ni Luka, no? Siguro, isa rin yun sa mga bagay na kinokonsidera nila, no? At of course, sa Lakers naman, kung ikaw operan, tawagan ka, we want, we're going to trade Luka. Hindi mo ba tatanggapin yun? O, di ba? Kaya, kara-kara. Ang nag-offer daw po, Dallas mismo nag-offer sa Lakers at alam nila eksakto kung sino kukunin nila. Okay. Dito tayo kay Wenceslao Hapon. Ayan, good evening. Si Sir Jesse Vasquez na nagpapashoutout. Malyari Mascareñas, no? Felmar Aquino. Okay, brother, walang halong chismis ang trade sa NBA. Yun na nga. Sabi ko nga, nakaligtas sa mga radar ng mga chismoso ito. Sabagay, yung iba naman kasi nagpapanggap, ayaw sa PBA, pero content nila, puro PBA. Di po ba? Okay, Rain Ngaska. Ito, Meralco po ang topic niya. Mahirapan daw po ang Meralco sa Ginebra dahil sa triple tower ng Ginebra. Yun na nga po kanina, nabanggit ko lang, Malonzo, Rosario, wala pa pong Aguilar doon sa gitna, Unti-unti po yan, no? Ito po yung tinatawag natin na, na series of contents, no? Bago po yung laban. Countdown, kumbaga, po, okay? Edwin Role, kailan laban ng GSM at Meralco? Sa Wednesday na po yan. This coming Wednesday na po. Second game ang Barangay Ginebra, Okay? Dito tayo kay George Espanyola. Good evening. At totoo yan, balita, trade. Yes, totoo po yan. Legit po yan. Kaya nilabas na po natin, Tandaan nyo po, basta naglabas si Doy TV, no? Po yan, konfirmado yan. Okay, dumaan po yan sa masusing verification, okay? Sa mga legit sources. Dito tayo kay Ramil Gonzaga, SMB di na kailangan mag-reveal kasi malakas na yan. Nasa sistema, nasa coaching staff. Yes, well, I agree, no? Totoo naman po yan. Totoo naman yan. Yung sistema lang talaga. Pero alam nyo po kasi, kaya ako sinasabing kailangan nilang mag-rebuild. Kasi nga po, napakaraming guard. No? Ako po ang suggestion ko dyan sa next content. May suggestion tayo. Pero konting glimpse, no? Bawasan yung point guards. No? Magkaroon sila ng talagang legit positions. Hindi yung puro na lang sila switch. Di po ba? Yung iba, tignan nyo, di na nakakalaro. Kinuha nila si Rosales, di naman masyado nakakalaro. Sino pa ba yung mga guard dyan? Si Trollano, ano ba talagang posisyon niya? Number 2 ba yan? Number 3 ba yan? So, kailangan po nila talaga ng ng legit positions. Yan po yung gusto kong sabihin dyan. Okay? Shoutout po kay Sir Ramil Gonzaga. Kaya na-trade si Doncic kasi sinabihan pala tama, yung conditioning po, no? Meron din pong issue sa conditioning. Kaya, paano nyo po pasasahurin, no? No super mega max, no? Kung may
kung questionable yung conditioning, no? Tama po. Salamat po sa information. Sir Ramil Gonzaga. Okay, maka-Lakers daw po si Sir Ramil. Gulat ako. Sentro kailangan nila, ba't pareho? Yun na nga po eh. Well, para po sa akin, parang sandali na lang naman yata sila magkakasama ni LeBron, no? Sa akin, rebuilding towards future po ang gagawin nitong Lakers, kasi nga po si LeBron 40 na eh, no? Although nakita niyo naman po, play like a rookie pa din itong si LeBron. Pero ang sa kanila paghahanda. So parehas ball hugger. 'Di ba? Parehas pong umiinit ang bola sa dalawang ito, no. Kaya talagang kaya nga yung mga speculations po ng ilang mga eksperto, hindi rin po ganoon ka tawag dito, immediately inisip na kaagad nila rebuilding sa Lakers, no. Doon po magkakaroon sila ng i-build nila, no, around Luka. Parang ginawa ng Dallas, di po ba? Yun na nga lang, no? Siguro lilitaw din talaga yung talagang konkretong dahilan bakit nila pinakawalan ang perennial, okay? Tinatawag na perennial, no? Superstar itong si Luka Doncic, no? At face nga siya ng Dallas Mavericks na ngayon, face na po siya, no, ng Lakers next to LeBron. Okay, so yun lang po muna guys sa ating pag-usapan, at ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa dumadaming subscribers, patuloy na sumusuporta at nanonood, maraming salamat po. At magandang araw po guys sa inyo lahat. Kita-kita po tayo sa susunod na video content. Dito lamang sa Dendrica at Toy TV Sports. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.